Nobody can dictate us on what to do. And at the same time, it is also our duty to perform our role as partner of the United States as far as the MDT is concerned. And we know what is best for our country. So they cannot dictate anything on us, particularly on the deployment of this missile launcher. Yung totoo, di ba mga utol? Dinidikta nila tayo na ang dating, ang system ng China, kaibigan namin kayo kaibigan, di ba? Kaibigan namin kayo, alisin nyo yan. Alisin, anong ginagawa nyo sa mga teritoryo namin kung kaibigan namin kayo, China? Di ba? Umalis kayo sa teritoryo namin. Di ba? Ganun lang kasimple yun. Pero yung sabihin nyo sa amin kung paano namin na wag namin palakasin ang aming depensa, malaking kalokohan yan. Habang inaagaw ninyo ang aming teritoryo, kayo pa may ganang magsalita ng mga ganyan. Etong US ang may dahilan kung bakit may kaguluhan dito. May tension dyan sa West Philippine Sea. Sabi, mga leche kayo. Sinong niloko nyo, di ba? Pumunta na tayo dito. Yung matagal nang iniiyak ng China. Narinig nyo naman yung pahayag nung spokesperson nila, si Lin Jian. Diba? Umiiyak na siya tungkol doon sa mga ballistic missile na pinadala ng United States dito at dadagdagan pa. Mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga at mga bagong tuklas. Alamin natin, alamin natin. Aminin man o hindi ng China ay hindi nila kayang makipaggera sa United States of America. At isa yun sa mga dahilan kung bakit pinipilit nilang siraan itong Amerika dito sa mga bansa sa Indo-Pacific, mga utol. Kung napapansin ninyo lagi kapag sila'y nagpa-public statement, parang isinisisi nila palagi sa Amerika yung mga tensyon at mga pangyayari dito na nangyayari dito sa Indo-Pacific, particular sa South China Sea, di ba? Sa Taiwan, yung pakikialam daw ng US at sa Pilipinas. Anyway, mga utol, eto, maririnig natin ngayon kung paano umiyak ang China ng dahil dito. Okay, ayan o. China, paatrasin na lahat ng barko habang may oras pa. Ito ang kinakatakot ng China. Nagpanik lalo. Ano nga ba? Okay, ito'y mula kay Melvs Castle. Pakisubscribe siya, pakilike na rin yung video. Game na. Anong feeling China? Mayroong ballistic missile ang Philippine Army na kayang pasabugin ang lupain nyo. Sino bang hindi matatakot? Yang area kasi na yan ang kayang pasabugin ng US ballistic missile. Halos linggo-linggo na lang nakikiusap ang China kay Defense Secretary Gibo Chodor. Alisin na ang ballistic missile sa Pilipinas. Seryosong banta daw to sa buhay ng mga intel. Habang tumatagal kasi ay mas lalo pang nagiging eksperto ang sundalong Pilipino sa paggamit nito. Ang mas malaking pang problema ng China, imbes na alisin to sa Pilipinas, dadagdagan pa ang nasabing ballistic missile ng US. Abay, tama lamang mga utol. Bago natin pakinggan to si Lin Jian. Tama lamang, di ba? Patuloy tayo nagpapalakas dahil may banta etong China sa atin. Yun lang yun eh. Di ba? Alisin nila yung mga barko nila sa teritoryo natin o yung mga nakapalibot na malapit sa ating mga teritoryo. Igalang nila yung international law, ibalik nila yung mga inaangkin nilang teritoryo at bumalik sila sa China, dun lang sila. Huwag nilang pakialaman yung hindi nila teritoryo. Nang sa ganon, maari, baka maisip natin na talagang kaibigan natin sila gagaya ng kanilang mga pinagsasabi. Okay, di ba mga utol? Yun lamang yun eh. Tapos, iba pa yung sasabihin nila palagi. Eto na naman. Pakinggan muna natin ha. Ayan o. China is gravely concerned over the relevant reports. Ano kaya ito? 报道感到严重关切。关于美国在菲律宾部署中岛，中方已多次严正地阐明反对立场。有关的做法严重开历史倒车，严重威胁地区国家安全。 Pagpapadala daw ng ballistic missile ng US sa Pilipinas threatens national security in the region and aggravates geopolitical confrontation. 'Di ba? Oh, 'yun ang pinalalabas nila na parang tayo pa o yung US ang nagpo-provoke ng mga digmaan dahil sa mga ginagawa nito. So, gaya ng intro ko, paninira yung sinasabi nila. Bakit nga ba
ginagawa ito ng United States. Siyempre, binaback up pa nito yung mga bansang hindi kayang ipagtanggol ang kanilang mga sarili kapag sinakop o nilusob nitong China. So, bakit sinisiraan ng China ang United States? At bakit palagi nilang itinuturong siyang dahilan ng kaguluhan o ng mga tensyon? Bakit United States ang tinuturo? Kasi nga, ang diskarte nitong China, ang gusto nila, umalis ang United States. Sa ganun, magawa nila ang kanilang mga plano dito sa Indo-Pacific, particular sa buong South China Sea, yung tuluyan nilang maangkin. Kasi tinik sa lalamunan nila, sa mga plano nila ay hadlang ang United States. Kasi kung tayo lamang, in Vietnam lamang, kung tayo lamang dito, yung mga ASEAN nations, kayang-kaya nila tayo nitong China. Dahil nandyan ang US, nagdadalawang isip silang ipagpatuloy yung kanilang mga plano nitong China. Dahil alam nila, pwede silang mapalaban. At yun ang unang-una nilang concern. Kumbaga, hindi nila kayang makipag-toe-to-toe o makipag-stand-off sa United States of America. Aminin man nila yon o hindi, mga utol. Hindi natatakot silang mag-engage ng gera kapag United States ang alam nilang pwede nilang makabangga. Yun rin yung unang-unang reason kung bakit hindi nila tuluyang masakop yung Taiwan kasama na ang buong West Philippine Sea. So anong masasabi nyo dyan? Yan, kaya ganyan ginagawa nila. Maninira na lamang. Tuloy muna natin mga sinasabi nitong lintik na to. 严重的加剧地缘对抗，以引起地区国家的高度警惕和关切。 Kahit pa ata lumuhod ang China, hindi na aalisin yan sa Pilipinas. Walang planong i-pull out yan. Niyang sinabing Sekretary Anyo pagpalag sa panawagan ng mga Chinese. Sabay dagdag na walang karapatan ang China utus-utusan tayo. Walang anumang bansa o sino pa man ang magdidikta sa nais gawin ng Pilipinas. Nobody can dictate us on what to do. And at the same time, it is also our duty to perform our role as partner of the United States as far as the MDT is concerned. And we know what is best for our country. So they cannot dictate anything on us, particularly on the deployment of this missile launcher. Yung totoo, di ba mga utol? Dinidikta nila tayo na ang dating, ang siste ng China, kaibigan namin kayo, kaibigan, di ba? Kaibigan namin kayo, alisin nyo yan. Alisin, anong ginagawa nyo sa mga teritoryo namin kung kaibigan namin kayo, China? Di ba? Umalis kayo sa teritoryo namin. Di ba? Ganun lang kasimple yun. Pero yung sabihin nyo sa amin kung paano namin na wag namin palakasin ang aming depensa, malaking kalokohan yan. Habang inaagaw ninyo ang aming teritoryo, kayo pa may ganang magsalita ng mga ganyan. Etong US ang may dahilan kung bakit may kaguluhan dito. May tension dyan sa West Philippine Sea. Sabi, mga leche kayo. Sinong niloko nyo, di ba? Pumunta na tayo dito. Yung matagal nang iniiyak ng China. Narinig nyo naman yung pahayag nung spokesperson nila, si Lin Jian. Diba? Umiiyak na siya tungkol doon sa mga ballistic missile na pinadala ng United States dito at dadagdagan pa. Ibig sabihin, lumalakas na ang puwersa natin, ang ating depensa, at takot na takot sila na hindi nila maituloy ang kanilang mga plano. Mula to sa Philippine News Agency, China denounces US deployment of ballistic missiles to Philippines. Okay? China warned against US deployment of the intermediate range missile to the Philippines, citing a significant regional security threat. Ito yung ito yung iniiyak din ng Makabayan Black. Nakala nila, sinasabi nila, para nagpo-provoke tayo ng gera. Hindi po tayo nagpo-provoke. Nagpapalakas po tayo ng ating depensa kasi nga po, yung threat na ginagawa ng China, andyan na. Diba? Sinabi ko na to minsan, kailan pa tayo magpapalakas kapag sinakop na tayo? Kailan pa tayo hihingi ng tulong? Kapag pinasok na tayo ng tuluyan ng China? Diba? Mag-isip-isip kayo. Nagre-ready na tayo. Yun ang kagandahan dyan. Hindi po tayo nagpo-provoke. Kaya tayo naghahanda ng ganyan dahil merong threat na ginagawa itong China dyan sa ating mga teritoryo. Yun po yung dahilan yan. Anong gagawin natin? Tumanga. Okay? So the deployment is a move
to turn back the wheel of history, and it gravely threatens regional country security, undermines regional peace and stability, sabi ni Mauning. Totoo, sinasabi nila yung regional peace and stability na nadideprive. Sino ba dahilan nun? 'Di ba? Sila naman itong China, tapos ang lakas ng loob nila magsalita na ano daw, no? Nate-threaten ang regional peace and stability. Nate-threaten dahil sa ginagawa nyo, China. Yun ang dahilan kung bakit nate-threaten ang peace and stability dito sa ating rehiyon. Lumayas-layas kayo nang tumigil yung ganyang issue. Anong masasabi nyo dyan, mga utol? Pa-comment na lang, tuloy na muna natin to. Siguro ang dahilan bakit takot ang Chinang direktang bombahin ang PCG. Kung mapapansin nyo, kung hindi pagbangga sa ating mga barko, water cannon ang ginagawa ng China Coast Guard. Dapat nga ginagawa natin sa kanila yan. Pero man lang nag-warning shot ang mga Chinese. Mas magre-reklamo siguro tong China pag dumating pa sa bansa yung binabalak bilhing ballistic missile ng Philippine Army. Ang planong i-pull out yan, it would be the decision of the MDB, SEB, yung Mutual Defense Board. Yes. Yan ang mayroong say dyan, and there will be consultation. But for now, we need the what you call the Typhoon missile launcher for our training and capability upgrading ng ating armed forces. Kailangan alam din natin kung paano mag-operate ito, because in the future, ito yung mga equipment na gusto natin ma-procure. Sinabi na to noon ni Defense Secretary Gibo Teodoro. Walang plano ang Pilipinas na gamitin to sa kalaban. Pwera na lang kung aatakihin kami. Kaya once na gumamit ng armed attack tong mga Chinese, maghanda-handa na tayo sa susunod na kabanata. Kayo, pabor ba kayo sa desisyon ng Department of National Defense na wag tong alisin? O ano, mga masasabi nyo? Pabor ba kayo? O pabor kayo doon sinasabi ng China at sinasabi ng Makabayan Black na itigil yung pagtulungan natin sa US? Grabe, di ba? At sinabi ko na yan no? Paulit-ulit na, uulitin ko lamang ulit. Kailan nyo pa gusto tayo maganda? Ito para sa Makabayan Black. Kailan nyo pa gusto maganda tayo? Kapag nandyan na yung China, pinasok na tayo. Kapag pinagbibira ang ating Philippine Coast Guard, saka lang tayo kikilos. O mas tama na kumikilos na tayo habang hindi pa nila ginagawa. O kita mo, umiiyak na sila. Papalakas pa lang tayo. O ano masasabi nyo mga utol? Pa-comment na lang. Okay? Ano nga ba ang tama? Tama ba na patuloy tayo magpalakas yung alyansa natin with the US, pati yung mga kagamitan na ating kinukuha sa mga iba't ibang kaalyado nating bansa? Ay tama ba? O itigil na natin? Huwag tayo magpalakas, hayaan natin ang China na buli-bulihin tayo at agawin ang ating teritoryo. Ano masasabi nyo? Pa-comment na lang. Maraming salamat mga utol, at huwag nyo kalimutan i-follow kami sa Facebook, Alamin Natin PH. Maraming salamat, Melbus Castle. Maraming salamat sa inyo. Muli ako sa Target Achilles. On behalf of the Real South Pride Production, ako nagpapasalamat sa walang sawa niyo pagsuporta. Kayo mag-ingat, keep safe, God bless. At saludo po ako sa inyo lahat. Maraming salamat.